Siya ang pinakamalakas na ninja na umalis sa kanyang clan, at nagbagong buhay mula sa marahas niyang nakaraan, at tumira sa isang liblib na lugar sa Amerika kasama ang kanyang pamilya. Ngunit pinatay ng clan ang kanyang pamilya dahil sa ginawa niya, at ngayon siya ay maghihiganti sa kanyang clan, kailangan niyang harapin ang napakaraming mga ninja assassin, at mga cyborg upang mapabagsak ang clan na pinanggalingan niya. Ang episode na ito ay nagsimula sa maraming lalaki na pinatay sa loob ng palasyo. Makikita natin ang isang misteryosong lalaki na tumatakas mula sa palasyo, at binabantayan ng mga gwardya. Nagawa niyang sumakay sa isang kotse at mabilis na umalis, nagdasal ito sa Diyos upang iligtas siya, ngunit habang nasa daan, biglang lumitaw ang nakakatakot na mga kamay mula sa likod, at sinakaw sila, at ang kotse ay nabangga sa isang puno at sumabog. Ang pangit na lalaki na siyang pumatay sa grupo, ay tinitingnan ang larawan ni Higan sa kanyang telepono at nagpapakita ng kasiyahan, at umalis. Pagkatapos ay bumalik siya sa base ng mga ninja at kumain, inabala siya ng isang taong nagngangalang Yamaji. Sobrang naiinis si Yamaji, dahil sa madali lang na tinalo ni Higan ang mga ninja na pinadala para patayin siya, at inutusan niya ang pangit na lalaki, na siya na ang mag-asikaso ng isyu tungkol kay Higan. Ipinaliwanag ni Yamaji na si Higan ay parang isang sandata na walang kwenta, na gusto lamang pumatay. Binanggit ng pangit na lalaki ang patakaran sa lumang teknik ng ninja at ang kahibangan sa pagsunod ng mga alituntunin nito, maliban na lang kung sila ay nananatiling sumusunod sa lumang tradisyon ng mga ninja, kagaya niya. Sinabi ni Yamaji na ang mga nagbagong buhay ay hindi na bahagi ng samahan ng mga ninja, at dapat silang ituring na mga kaaway mula sa sandaling sila ay umalis. Ang bawat isa sa kanila ay dapat agad na patayin dahil hindi nila kayang tiisin na may tao na nakakaalam ng kanilang mga lihim, na maaaring isiwalat sila sa huli. Ipinahayag ni Yamaji ang tungkol kay Higan, inilarawan siya bilang isa sa pinakamahusay na ninja sa kasaysayan ng Japan, at nagmaster ng maraming mga teknik na pinagbabawal, at hindi kailanman nagpakita ng awa sa mga pinapatay niya. Akala nila ay napatay na nila siya dati, ngunit nabuhay siya. Marahil sa paggamit ng lihim na teknik ng grupo, sinabi ni Yamaji na dapat nilang malaman ang kanyang estilo ng pakikipaglaban upang madali siyang mapatay, pero sinabi sa kanya ng pangit na lalaki, na meron siyang kilala na isang taong maaaring pagkatiwalaan, na tinatawag na, ang anghel ng kamatayan na si Zai. Sa kasalukuyan, sa isang bodega, isang lalaki na may puting maskara ang nagsabi kay Zai, ang anghel ng kamatayan, na marami na siyang ipinadala sa impyerno na dati niyang mga kasamahan. Ang organisasyon ng mga ninja ay napakalapastangan na ngayon, sinabi niya kay Zai, na ang tanging dahilan kung bakit patuloy pa rin si Zai sa pagpatay sa mga rogue ninja ay dahil takot siya sa organisasyon, ngunit sa huli, mga ninja lamang silang lumalaban upang mapanatili ang kanilang lihim. At iyan ang dahilan kung bakit nabigo si Zai na patayin si Higan at ipadala sa impyerno. Pinatunayan ni Higan na ang mga ninja na may sinaunang paniniwala ay hindi matatalo sa mga katulad ni Zai, kaya hindi sila matatakot kay Zai dahil isa silang ninja na may sinaunang paniniwala. Pagkatapos ay sinugod ng lalaki na puting maskara si Zai habang binibigkas ang isang tula. Napakalakas na atake ang pinakawalan ng may maskara. Ngunit nanatili pa rin si Zai na nakatayo, at tinanong niya si Zai kung bakit hindi niya iniwasan ang kanyang lihim na teknik. Biglang na-realize niya na ang katana ni Zai ay nakasaksak sa kanyang katawan. Sumuko siya at sinabing hihintayin niya si Zai sa impyerno. Samantala, pinagbawalan ni Master Yamaji si Zai na labanan si Higan, dahil ayaw niya silang maglaban. Sa headquarters ng FBI, galit si Mike dahil isinara na ang kaso sa pag-atake sa tindahan ng matandang lalaki, at sinabi ng FBI na ang tindahan ng lalaki ay ginagamit sa masama. Sinubukan ng lalaking blonde na palamigan ang ulo ni Mike at sinabihan siya na tanggapin na lang ang desisyon, ngunit nagduda si Mike sa lalaking blonde na siya ang pinadala ng mga nakakataas. Pagkatapos ay tinawag si Mike ng senior FBI para sa isang usapan, sinabihan siya na manatiling nakatuon sa tungkulin ng hindi nakikialam sa kaso. Nagmungkahi ang senior na mas mabuti pa sigurong mag-isip si Mike tungkol sa mapayapang pagre-retiro habang nangingisda at nag-e-enjoy ng whiskey. Ngunit hindi gusto ni Mike ang panghuhuli ng isda at mas gusto niya na magtrabaho. Sinabi ng senior na, padadalhan niya ito palagi ng mga masarap na whiskey at isang fishing rod. Nalulungkot, tinanong ni Mike kung ang fishing rod ay gawa ba ng auza.
Pagkatapos ay umalis ang senior nang hindi sinasagot ang tanong ni Mike, ibinigay niya ang isang sobra na naglalaman ng retirement letter para kay Mike. Samantala, sa isang lugar, naalala ni Higan, habang gumagawa ng katana, ang kanyang yumaong asawa at anak na minahal niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ay nahirapan siyang huminga na parang magko-collapse na. Hindi nagtagal, dumating si Mike doon at nagalit dahil pinapunta siya ni Higan sa isang lugar na napakainit. Nalulungkot si Mike para sa matandang lalaki na may-ari ng tindahan dahil siya ay napasama sa mga pekeng akusasyon at kailangan nilang ayusin ito. Sa loob ng bodega, pinag-usapan nila ang sandata sa crime scene na gawa sa isang espesyal na alloy na tanging si Auza lamang ang mayroon. Mukhang may koneksyon ang ninja na umatake sa kanila kay Auza. Naramdaman ni Mike na ang Auza ay isang mapanganib na kumpanya dahil kaya nilang patahimikin ang FBI. Walang ginawa ang FBI kay Mike kahit na halos mamatay siya sa nangyari. Para kay Higan, walang kwenta ang problema ni Mike, dahil ang pamilya niya ay brutal na pinatay, tapos siya, umiiyak sa ganun lang. Sinabi ni Mike na balak niyang arestuhin si Higan pagkatapos niyang magtagumpay sa kanyang paghihiganti. Pagkatapos ay sinunog niya ang kanyang resignation letter dahil determinado siyang protektahan ang mga mamamayan mula sa mga kriminal. Bukod pa rito, hindi rin niya gusto ang pangingisda. Sa buong buhay niya sa pagtatrabaho, hindi pa nakatagpo si Mike ng mga kakaibang ninja, kaya ayaw niya mag-resign. Pagkatapos, ibinigay ni Higan kay Mike ang isang inumin bilang tanda ng kanilang alyansa. Ayaw to ni Mike, ngunit kailangan niyang gumanti sa mga pesteng ninja. Pagkatapos ng pag-inom, nagulat si Mike dahil hindi ito sake, kundi isang energy drink. Habang sila ay nag-uusap tungkol sa Auza, biglang bumukas ang pinto at sumilip ang isang Peking duck na alaga ni Mike. Kinagabihan, kinausap ni Mike si Emma na late dumating doon. Gustong turuan ni Mike si Emma kung bakit hindi dapat malate, ngunit ayaw ni Emma itong pag-usapan, dahil nagtiyaga na siyang pumunta dito kasama ang kanyang cool na kotse. Nagtaka si Mike kung bakit dinala ni Emma ang basurang kotse niya. Nainis, sinabi ni Emma na ang kotse ni Mike ang mas karapat-dapat na tawaging basura. Sinabi ni Higan na ang kotse ni Emma ay isang vintage car na gawa ng mga pinakamahuhusay na designer noong ika-20 siglo. Namangha si Emma na makita si Higan na lubos na nagagandahan sa kanyang lumang kotse, kaya tinignan ni Higan si Emma ng masama dahil ayaw niya na binabati. Sinabi ni Mike sa pangit na babae na manahimik dahil pag-uusapan nila ang tungkol sa OSA. Inanyayahan ni Emma silang sumakay sa kotse. Ipinaliwanag niya ang napakalawak at futuristikong interior ng kotse. Ang kotse ay isang malaking computer na kanyang pinagsama-sama at lahat ng impormasyon tungkol sa OSA ay makikita doon. Pinaliwanag ni Emma na ang OSA ay isang multinational na kumpanya na may maraming produkto sa teknolohiya. Ang kanilang global market share ay mataas rin, kaya walang bansa sa mundo ang hindi sumusuporta sa OSA. Ngunit ang paglago ng kumpanya ay nagdulot ng maraming nakakatakot na tsismis, kasama na rito ang mga mamamahayag at organisasyon na kumukwestiyon sa OSA na misteryosong namamatay. Isa sa kanila ay ang kaso ng isang lalaking kalbo na namatay ng misteryoso. Siya ay isang politiko mula sa Europa na tumanggi sa alok na kooperasyon mula sa OSA Company. Ngunit ang pumalit sa kanya ngayon ay ang kanyang kabaliktaran. Siya mismo ang lumapit sa OSA na pumasok sa kanilang bansa, kaya naisip ni Emma na maaaring ang mga asasin ng OSA ay ang mga ninja. Sumasakit ang ulo ni Mike sa paliwanag ni Emma, bobo. Samantala, sa isang laboratorio, sinusubaybayan ng CEO ng OSA ang pag-unlad ng teknolohiyang reactor na maaaring maglikha ng kuryente ng napakalakas. Siya'y tiyak na ito ang teknolohiyang magbibigay liwanag sa hinaharap, at ang OSA lamang ang magbibigay nito sa mundo, at sasakupan ng OSA ang mundo gamit ang kanilang mga technology. Pagkatapos ng pag-alis sa laboratorio, naghihintay doon si Master Yamaji. Hindi inaasahan ng CEO ng OSA na pupunta si Yamaji dito ng direkta. Pagkatapos ay ibinigay niya ang isang larawan, at sinabi ng CEO ng OSA na ito ay isang miyembro ng kanilang koponan na sinusubukan ang kanilang pinakabagong sandata sa pamamagitan ng pag-target sa mga dating ninja bilang kanilang mga eksperimental na target, at kailangan pa nila ng maraming data para sa sandatang iyon. Bigla namang tumayo si Yamaji at sinabi na hindi dapat gawin ulit ng OSA ang ganong bagay. Sa kabilang banda,
ipinaliwanag ni Emma na kung nais nilang malaman ang mga kinikilos ng mga ninja, ang pagpunta sa Osa City ang maaaring magandang unang hakbang. Nakakagulat na tinulak ni Higan si Mike, at may tumagos na katana sa bubong ng kotse ni Emma. Pagkatapos ay inutos ni Higan kay Emma na agad na paanda rin ang kanyang kotse. Samantala, patuloy pa rin silang sinasaksak ng walang tigil. Sa kanyang inner eye, nakita ni Higan ang posisyon ng ninja na umaatake sa kanila, ngunit sa katangahan ni Emma, ang kanilang vintage car ay nabangga ng isang truck. Si Higan na lamang ang natitirang may malay. Nakita niya ang ninja na muli na naman silang aatakihin, pagkatapos ay lumabas siya ng kotse at iniwasan ang pag-atake ng ninja. Naglaban sila ng katana hanggang sa makarating sa bubungan ng gusali. Bigla namang naglabas ang ninja ng magic rope weapon upang umatake kay Higan, at sa isang iglap ay naging Ashura mode na naman si Higan. Mukhang siya ay talagang tagahanga ni Zoro. Ang teknik na iyon ay napaka-epektibo sa magic rope na nagpawalang kwenta sa mga atake ng kalaban. Nagpakawala ang ninja ng rocket mula sa kanyang bibig upang umatake kay Higan, ngunit madali lang na iniwasan ni Higan iyon, at hinuli siya. Kinuha niya ang kagamitan na nasa dibdib ng ninja bago ito ibinagsak sa building. Nagpakita si Higan ng isang senyales na papatayin niya silang lahat sa kagamitang iyon, at ngumiti ang pangit na lalaki. Samantala, mula sa malayo, tinitingnan ni Higan sina Mike at Emma na patuloy na walang malay dahil sa aksidente. Bigla namang tumunog ang isa sa mga cellphone ni Higan. Mula sa cellphone, nagsalita ang isang taong nagsasabing sa wakas ay magkakausap na sila.